Mayo na po bukas, buwan kung kailan inaasahang makakaranas ng mahigit 45 degrees Celsius na heat index ang buong bansa. Ayon po yan sa Pag-asa. Ang tumitinding init, ikinababahala at itinuturing ng emergency situation ng ilang eksperto. At nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa init ng panahon, apektado pati ang produksyon ng asin sa Pasukin, Ilocos Norte. 1 o 2 araw na lang daw nakakapasok ang mga tagaluto dahil hindi na kinakaya ang matinding init. Mainit masyado, hindi na kaya yung init sa loob. Ang 75 anyos na si Mang Carlos naman kahit mainit, matyagang itinutulak pa rin ang kanyang kariton para maglako sa Manila. Napapagod mo, ma'am. Minsan hinihingal. Matakot sa ulo. Tiyagaan lang po. Tiyagaan lang ang init eh. Sa datos ng Pag-asa ngayong araw, umabot sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init ngayong araw. Kabilang yan sa mahigit 30 lugar sa bansa na nakapagtala ng danger level na init. Ang kalbaryong ito nakikita ng Pag-asa na madaragdagan pa sa mga susunod na linggo. Ina-expect po natin na yung magnitude and or yung dami ng mga stations na nasa danger category ay madadagdagan pa. And yung temperature or heat index values na meron doon ay maaari din po madagdagan. Sa extreme forecast temperature ng Pag-asa para sa buwan ng Mayo, maliban sa Mountainous Luzon, halos buong bansa, inaasahang higit 31 degrees ang aktwal na temperatura. Ibig sabihin, ang heat index maaring umabot ng 45 degrees hanggang 54.8 degrees. Sa Metro Manila halimbawa na may extreme temperature range na 36.5 to 38.3 degrees Celsius, maaring umabot sa 52.3 degrees ang heat index, plus 1 to 14 degrees kasi sa aktwal na temperatura, depende sa relative humidity ng isang lugar. Nagbibigay na ng senyales ang ating mundo na something needs to be done. And very alarming nga ito. Emergency situation na to. Parang pag nasusunog yung bahay mo, hindi na siya umiinit lang yung bahay mo. Nasusunog na yung bahay mo eh. Ibig sabihin, extraordinary measures na dapat ang, kumbaga, pantugon dito. Hindi na uubra yung mga band-aid solutions. Lalo't-lalo na kung business as usual pa rin ang solusyon mo. Kasunod nitong El Nino, kakaharapin naman ng bansa ang La Nina. Sa third quarter ng taon, maaaring makaranas ng mas maraming tubig na dala ng ulan at mas maraming bagyong tatama sa lupa. Nasa 14 na bagyong inaasahan ng Pag-asa simula nitong Hunyo hanggang Oktubre. Mas malaki yung chance na maglandfall siya during La Nina, pero yung intensity or yung lakas ng mga bagyo during La Nina ay relatively weaker as compared to those that have formed during El Nino. Pinaghahandaan na rin daw ng Task Force El Nino ang paparating na La Nina. Matinding init man o ulan, maglalako pa rin si Lolo Carlos sa kalsada dahil wala naman daw siyang aasahang iba para may makain siya. Para yun ang kinabubuhay ko eh. May ano ng bigat. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.